Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review. At eto nga mga kababayan, hala, binayaran, nako shocking to, 1 bilyon di tinanggap, nako tinanggihan po ang 1 bilyon mga kababayan. Ayan po ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito mga kababayan sa video ito. Ang Pangulo po. So yun mga kababayan, bago po natin simulang i-play ang video ito, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito, maraming salamat po. At eto nga mga karibin natin, hindi na po natin patatagalin to. Sabi po kasi dito sa balita mga kababayan, magkapatid na Rimulya tinanggihan ang 1 billion alok para tapusin ang flood control case. Sa palagay niyo po, mga kaubayan, totoo ba ito? Yan totoo ba yung balitang yan mga kaubayan? Na tumanggi ang Rimulya sa 1 billion? Parang hindi ka panipaniwala. Pera na po yan eh. Pero ito rin ang naisip ko no? Baka naliliitan lang. Baka lang naman hindi natin sinasabing ganun na nga. Pero kasi, di ba, pera na yan eh. Magiging bato pa sa mga Rimulya. 1 billion. Sa bagay, trillion po ang kabuang sinasabi di umanong nakaw sa kaban ng bayan dahil po sa mga flood control projects na yan. Tapos bibigyan lang silang 1 billion. Parang na-insulto yata ang magkapatid. Yung iba nga, di ba? Yung iba, bilyones po ang nakurakot, millions lang ang binalik, di ba? Yung iba, billion. Ang nakurakot, ang binalik, billion lang. Nawawala yung ibang bilyon, mga kababayan. At eto pa, ang nakakapagtaka dito, mga kababayan, kasi inalok pala sila, di ba? Natapusin ang flood control case. Malamang sa malamang ito pong nag-alok sa kanila mga kababayan ay involved sa flood control scandal mga karibin natin. Sila po ay mga opisyal ng ating gobyerno. Bakit hindi po nila iharap sa taong bayan ang taong ito na binayaran umano sila para malaman ng taong bayan? Bakit nyo sinisekreto? Diba? Bakit nyo sinisekreto ang pangalan ng taong ito? Mga kaubayan, di ba? Mga opisyal kayo ng gobyerno and you have the right. Sasabihin nyo lang, binabribe kami. Ito ang pangalan. Huliin nyo to kasi nanunuhol sa opisyal ng gobyerno. Di ba? Solve ang kaso mga kaubayan kung sino man yung nag-aalok ng 1 billion. Pero dapat mapatunayan din na talagang inalok po kayo ng 1 billion. Baka kasi drama lang ito. Di ba? Baka drama lang ng dalawang ito para bumangon sila sa taong bayan. Nako po, mag-ingat tayo. Okay? Baka nagdadrama lang ang magkapatid na ito at may plano in the future. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? Just comment down below, At eto, pasadahan din po natin itong si Auntie Claire mga kaubayan. Nako si Auntie Claire mga karibin natin ay todo po sa pagdepensa sa presidente. Ito, pakinggan po natin yung sasabihin niya at baka sakaling may maniwala dito kay Auntie Claire mga kaubayan. Lang ito. Unang-una, hindi po siya nagnakaw ng pera. Pangalawa, siya po ang nagpapaimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects at maaaring naging sanhi ng korupsyon. Pangatlo, wala po siyang Mary Grace Piatos. Ulitin lang natin mga kaubayan tapos bigyan natin ng komento, okay? Gusto ko kasing marinig muna lahat ito, pakinggan po natin to. Sana yon. Ang Pangulo po, unang-una, hindi po siya nagnakaw ng pera.
Unang-una daw, hindi po nagnakaw ng pera. Pero, hindi lantarang nagnakaw ng pera. Yun lang, di ba? Hindi po lantaran yung kanyang pagnanakaw ng pera. Kasi, mga kaubayan, no? Ayaw man nating aminin o gusto man nating aminin, no? You believe it or not, hindi po mangyayari ang lahat ng ito kung hindi dahil po sa Pangulo. No? Yung involvement ng Pangulo, yun na po ang ebidensya na siya po ay nagnakaw din sa kaban ng bayan. No? O sabihin natin, hindi siya nagnakaw, hindi siya lantarang nagnakaw. Oo nga, hindi siya naglantarang nagnakaw. Okay? Paano mo nasabing hindi lantaran? Hindi nga po kasi iba po ang pinagnakaw niya. Diba? Pinayagan niya lang na magnakaw. Paano mo naman nasabing pinayagan? Sino ba ang pumirma sa 2025 budget? Kung hindi niya yan pinirmahan, di ba? Hindi yan magiging ganyan mga kababayan, hindi yan mananakaw. Kaso nga lang, dahil tinolerate niya yung mga pagnanakaw, na malamang sa malamang ay kasama po siya, hindi lang direkta, no? Hindi lang direktang nagnakaw, pero ganun na rin ang lumalabas mga kababayan, di ba? Dahil ang ebidensya po ay nandyan mismo sa GAA. Okay? Simula nang umupo siya hanggang ngayon sa 2026, ang ebidensya nandyan sa GAA. Okay? Yung pirma niya. Kasi last po siyang pumipirma, nag-a-approve kumbaga. Siya ang last na nag-a-approve ng budget, kung magkano ang nanakawin, kung magkano lang ang mapupunta sa taong bayan, siya po ang nag-approve mga kababayan. Ito pa. Pakinggan ulit natin si Castro. Pangalawa, siya po ang nagpapaimbestiga sa mga maaanumalyang flood control projects at maaaring naging sanhi ng korupsyon. Sabi niya, siya po ang nagpapaimbestiga. Hindi po lahat ng nagpapaimbestiga ay hindi sangkot. Yung iba, mastermind. Di ba? Hindi po lahat na nagpapaimbestiga ay hindi sangkot. Yung iba dyan, sangkot, pero nagpapaimbestiga pa rin. Para ano? Para magmukha silang malinis, magmukha silang hindi sila paghinalaan. Diba? Pero bistado na kahit anong gawin nila, bistado na po, no? Na talagang sangkot po sila. Diba? Pangatlo, wala po siyang Mary Grace Piatos. Aray ko po, walang Mary Grace Piatos mga kababayan ng presidente. Wala ngang Piatos, may pulburon naman. Nasaan ang mas impeachable offense? Diba? Ikaw ay isang, ikaw ay isang pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Wala kang ang Piatos pero may pulburon ka naman. Di doon na lang po tayo sa sa Piatos, no? Anong pulburon? Doon tayo sa Piatos. Huwag na tayo sa pulburon mga kababayan. Di ba? Kaya kahit anong gawin niyo talagang etong impeachment, no? Ni President Bongbong Marcos Jr. Sana makatawid po ito. Para talagang mapag-usapan. Hindi lang dito sa Pilipinas, pati ng buong mundo. Nako, lagot. Bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas dito. Bakit mga kababayan? Watak-watak Watak-watak po tayo. Once na watak-watak po ang ating ang taong bayan, hihina po ang ekonomiya natin sapagkat sa atin pa lang, hindi na tayo nagkakaisa. Paano pa sasabihin ng mga foreign investor, hindi to pwede. Malulugi ang negosyo natin dito. Baka kurakutin lang. Diba? Anyway, ano po ang masasabi niyo dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan po natin ang video ito. No? Sabi po dito mga kababayan, ito si Prof. Malu Tikia, delikado to. Malinaw may bitak na ang chain of command. Aba, ito pakinggan po natin ito mga kababayan sa General Macanas ng the General's Viewpoint. Ito po, bigyan po natin ng reaksyon. Now, ang bitak sa chain of command. Ito ang reaksyon ng kilalang political strategist na si Professor Malo Tikia kaugnay ng naging hakbang ni AFP Colonel Audi Mongao
na hayagang binawi ang personal na suporta nito sa Pangulo. Sa isang pahayag, binigyan diin ni Tikia na kapag ang isang aktibong opisyal ng Armed Forces of the Philippines ay handang isakripisyo ang 34 na taon ng serbisyo, malinaw umano na may seryosong nangyayari sa loob ng institusyon. Sabi ni Professor Malu, Colonel Audi Mungaw, active AFP Army. When an active officer makes the supreme sacrifice of his 34 years of service, then the break in the chain of commands becomes palpable. Hindi man umano niya personal na kilala ang opisyal, inamin ni Tikia ang bigat ng ginawa nito. Colonel Audi, sabi ni Professor Tikia, di kita kilala, pero ang tapang ng ginawa mo, saludo ako sa iyo, maraming salamat sa sakripisyo. Nagpahayag din siya ng pag-alala sa kaligtasan ng pamilya ng opisyal. Mag-ingat po kayo at sana maalis sa kapamakan ang iyong pamilya. Bagamat personal lamang ang binanggit na pagbawi ng suporta, iginiit ni Tikia na malaki ang bigat ng simbolismo ng ginawa ni Colonel Mungaw. Kahit yan ay personal na withdrawal, malaking bagay na tumayo kayo at nakiisa. Sana mayroon pa na susunod sa inyo. Ayan. So, umaani ngayon ng papuri sa social media itong si Colonel Audi Mungaw. At kanina nabasa ko yung post ng kanyang immediate superior, si Major General Mike Luhico, ang commander ng Philippine Army Training Command. Nilinaw ni General Luhico na kagabi na-relieve sa kanyang command itong si Colonel Mungaw. Siya po ang dating commander ng Training Support Group sa Training Command ng Philippine Army. So, baka dinibdib ni Colonel Mungaw ang kanyang biglang pagka-relieve. So, sa ngayon pala, officially on break status, kanang tawag namin diyan, New Year's break. Pagdating ng holiday season, tatlong break ang mga sundalo. May Christmas break, may New Year's break, at mayroon pang tinatawag na third break. Yung third break, wala nang okasyon. After New Year, pagbalik ng mga naka-New Year's break, saka naman alis ang mga third breaker. So, officially naka-break status si Colonel Mungaw. Basta siguro, paggabi nalaman niya na nirelieve siya sa kanyang posisyon as commander ng training support group sa Philippine Army Training Command. I don't know, anong iba pa niyang dahilan, kaya ngayong umaga, nag-post na siya, naging viral na yung kanyang post na wala nang moral ascendancy ang Pangulo to lead. Sabi niya, kaya effective today, July 9, I am withdrawing my personal support. Tumatalima pa rin si Colonel Mungaw sa AFP at saka chain of command. Kaya lang, yung kanya lang is yung kanyang personal support. Wala na. Dahil wala na daw moral ascendancy ang Pangulo to lead as Commander-in-Chief. So, pinipilit pa ng Philippine Army Training Command na ikontak si Colonel Mungaw, kailang hindi siya makontak. Naka-off ang kanyang mga cellphone siya. Ayaw niya magpakontak. I don't know kung ano ang iniisip niya ngayon. Basta nagpahayag na si General Luhico na sa ngayon, ongoing na ang administrative and basta ongoing na ang investigation kaugnay ditong withdrawal of support para i-determine ano ang administrative at legal consequences ng kanyang action. May nabasa kong post kanina na wala naman daw nilabag na batas yung kanyang pag-withdraw ng support. Kaya lang pwede siyang maanuhan ng administratibong kaso at saka pwede siyang humarap sa court martial. At kung i-court martial siya, yun, pwede siyang matanggal sa serbisyo na without benefits. Yun ang masakit. Yun ang sakripisyo na ginawa ni Colonel Mungaw dahil kahit hindi siya makasuhan sa korte, dahil yung nabasa kong post is hindi daw act of sedition yung ginawa niya na pag-withdraw ng support. Kasi hindi naman siya nanawagan ng violence against this government. Ang kanya lang personal support niya sa Pangulo, wini-withdraw niya.
Kaya I hope na tama yung nabasa kong post, nagpapaliwanag. Dapat sana, nag-resign muna si Colonel Mungaw bago siya nagsalita. Kaya lang, hindi niya na napigilan. At sayang din, 34 years in the military service. Matatanggal ka, anong tawag doon? Sa dishonorable discharge. So kung dishonorable discharge ka sa armed forces, wala ka talagang matatanggap na benepisyo. Yan ang sakripisyo na nagbabadya kay Colonel Mungaw. Bigyan natin ng reaction opinion itong mga post ni General Romeo B. Puques tungkol kay Colonel Audi Mungaw, yung pag-withdraw niya ng support sa Pangulo. Sa unang post ni General Puques, sabi niya, Colonel Mungaw is a soldier of conscience. Kung dalo na may konsensya, he is willing to sacrifice everything for the love of his country. Wow. Ito pa, ang post niya. United People's Initiative Statement of Solidarity. Sabi, we stand in deep respect and full support of Colonel Audi Mungaw, a soldier of 34 years in active service, who has chosen conscience over convenience, honor over silence, country over power. His words were not rebellion. They were fidelity to the Constitution. In reaffirming his loyalty to the AFP and the state, while withdrawing personal support from President Marcos Jr., Colonel So yan mga kababayan, sana lahat po ng opisyal, no? Tulad po ni Colonel Mungaw, no? Na talagang pinaglaban po tayo. Ha? Napakalaki po ng sakripisyo niya mga kababayan kung nakikita lang po, kung napipicture out lang po natin, no? Di po gaya ng ibang mga opisyal, no? Ng gobyerno, nagbubulag-bulaga, nagbibingi-bingihan sa hinanaing ng taong bayan. So, but ito po kinaklaro po natin, this is the personal po ito, no, pagdesisyon ni Colonel Mungaw mga kababayan, at sinasaluduhan po natin siya. No? Maraming salamat, palapakan po natin. Respect General Mungaw. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po. Maraming salamat. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.